Welcome to Rants TV, Travel and Events. Hello guys, nandito po tayo ngayon sa Intramuros, particularly dito sa ongoing construction ng Plaza Mexico, Fort Santiago Esplanade dito sa Maestranza at Intendencia Building. At mag-update din po tayo doon sa Pasig River Esplanade. Please samahan niyo po ako mag-update dito as of today, January 27, 2025. Nandito po tayo 4 days ago at i-check po natin kung anong development dito ngayon. Time check, 4:20 PM local time. Ayan po sa side ng Binondo Intramuros Beach Ramp, may mga lamppost na rin po nakatayo. Meron na rin po mga upuan, tinakpan po nila ng tarpal. Yung mga bricks naman po dito, may mga nakatanim na po ng mga grasses. At dito lang po sa natatayuan ko po ay lalagyan pa daw po ito ng mga bricks. Ayan po. Ayan naman po ang Binondo Intramuros Bridge na napakaganda. Diyan lang po ang Soriano Avenue, yung sa may red na building na BF Condominium. Napakalapit na po, marami pong mga kainan dyan. Sa mga hindi po nakakaalam, dito po dati dumadaan yung mga sasakyan, lalong-lalo na yung mga jeep na may signboard South, Pier 15 at Intramuros. Dito po sila mismo dumadaan dati. Ngayon nga po, sinakop na po ng Plaza Mexico. Mas lalo po nilang pinalaki. Ayan po. Ayan po mismo ang Maestranza. Yan, dito po muna tayo mag-update sa Fort Santiago Esplanade. Ayan po, dami pong mga workers na tatrabaho. Wow, grabe, amazing. Talagang malapit na po matatapos. Tingnan nyo po, yung mga baluster nakalatag na po halos sa riverside. At ito po yung boardwalk or bike lane. Yan po, nakakonect na po sa Fort Santiago Esplanade. May nakalagay na rin po na lamppost. Ang galing naman po, ang bilis. Ayan po yung Plaza Mexico. At nire-retain pa rin po yung Philippine-China Friendship Monument. Ayan. Magkarugtong na po sila sa Fort Santiago Esplanade. Ito po yung mga pulang bricks. Ayan po ang ilalagay nila dito. Ayan po. Papunta po doon sa dinaanan po natin kanina. Pati dito, papuntang Fort Santiago, ito po ang ilalagay nila, yung pulang bricks, at may mix po siguro dito sa ganyang bricks, yung walang kulay. Ayan, sa ilalim ng bridge, tapos na rin po ang mga upuan doon. As you can see, may mga nakaupo na rin po. Grabe, ang galing naman ng mga workers natin at administration ng Intramuros. Talagang puspusan ang paggawa dito, talagang full blast. As you can see, di ba po, last 4 days dito po tayo at tingnan nyo naman po ang development. Sana po kung matatapos na dito yung world class pasyalan natin, mapanatili po nating malinis. Paano po natin masasabing world class kung marami po tayong kalat makikita, di ba po? Maraming salamat po sa lahat ng bumubuo ng Pasig River Esplanade at dito sa Intramuros Rehabilitation. Shoutout po sa PBBM admin and of course Intramuros Administration sa kanilang initiative na papagandahin at gawing world-class historical site ang Intramuros. Diba guys, nakaka-proud as a Filipino na meron tayong historical site na pang world-class. Napakaganda din ng bike lane nila or boardwalk. Sa mga hindi po nakakaalam, ang Pasig River Esplanade ay 25 kilometers po ito. Magmula Manila Bay hanggang Laguna de Bay. At ang nagagawa nga po ay dito pa sa side ng Loton at Intramuros. Sabi nga po, kabilaan daw po ito
Ayan po, so 25 kilometers sa kabila at dito sa side natin 25 kilometers, so 50 kilometers project po ito. So kung manggagaling kayo ng Manila Bay papuntang Laguna de Bay, pwede rin po kayong magbike kasi bike lane na rin po ito at the same time. Kaya nga po nakadesign to na may mga ramp para na rin po sa mga bikers. Balita ko po mga 2030 pa daw po ito matatapos. So matagal-tagal pa po. Ayan po yung dito sa riverside na stairs. Ayan, nire-repair na rin po nila at pinapaganda as you can see. Siguro po in future magkakaroon po dito ng mga boat rides, no? Ayan po, oh. Or pwede rin itong gawin dito magtambay-tambay. Napakaganda po, lalo na sa bandang sunset. Tingnan nyo naman po ang Binondo, talagang napakaganda. Titingnan yung mga building, no, na nagsisitaasan po. Ayan po, tapos na rin po yung mga upuan dyan. Yan, tingnan nyo naman po mga halaman dito, napakaganda po. Dito naman mismo sa loob ng Plaza Mexico, yan, may mga grasses na rin po nakalagay dito. Mga bricks nakalatag na rin po lahat, kahit dito sa ilalim ng Binondo Intramuros Bridge. Tapos na rin po dito, konting finishing na lang. At sad to say, maraming mga bandal din po dito. Lilinisin po siguro yan at pipinturahan ng panibago para matakpan yung mga bandal. Maganda po siguro dito, mahigpit po talaga ang security dito para yung mga magbabandal at magkakalat mababantayan ng mga security guards. At may mga nagko-comment nga din po sa previous video natin na sana magkakaroon daw dito ng police outpost. Mas maganda nga po, no, para secured po ang mamasyal dito. Yan, napakaganda din po dito. Ayan, no, may mga lampos na umiilaw na rin po yan sa gabi at protected by CCTV din po ang area. Ayan po ang monument ni former President of Mexico na si Adolfo Lopez Mateos. Nakaharap po yan sa Intendencia Building or Aduana. Ayan po, going restoration po ang Aduana Building or Intendencia. Kung titingnan nyo po sa labas, almost done na po, pero sa loob po ay marami pa pong gagawin. Ayun po. Ang Aduana Building or Intendencia ay former government offices for several years during Spanish era. Ngayon po nire-restore na po nila as National Archive of the Philippines. Yun lang po ang kagandahan dito sa Intramuros sa kanilang rehabilitation. Unti-unti na po nilang nire-restore ang mga sinaunang building. Katulad po ng Intendencia or Aduana Building na sa harapan po natin. Pati Ateneo de Municipal, nire-restore na rin po nila. Meron din po akong vlog na sa aking previous video po. Lalo na po dito sa Pasig River Esplanade na pinapaganda po nila para gawing world-class pasyalan ng mga kababayan natin. Ito po yung monument ng Fort Centenario de la Expedición Maritima Mexico, Pilipinas. Tapos na rin po ang The Manila Acapulco Galleon Monument. Ito na po yung ginawa nilang detour. Ayan po, as you can see, dito po dumadaan yung mga jeep. Yung may mga signboard, Pier 15, South Intramuros. Yan, galing po yan ng MCO, Santa Cruz, Monumento, Malanday. Yan, dyan po sila magdi-detour sa Magallanes Street papuntang Soriano Avenue at mag-exit doon sa Anda Circle papuntang Rojas Boulevard at saka Pier. Ayan, grabe, ang bilis talaga magtrabaho ng mga workers natin.
Yung boardwalk po dito sa Plaza Mexico ay nakakonect na po sa Pasig River Esplanade at nandoon na po mismo sa Fort Santiago Esplanade. Nakita nyo naman po kanina na nakakonect na po doon. Kung gusto nyo po mag-explore dito sa Intramuros at sumakay ng Kalesa, ayan po. Yung nga lang guys, mahal din sumakay ng Kalesa, 1,000 pesos per hour for regular passengers, at kung students naman or PWD, 800 pesos po ang bayad per hour. For me, napakamahal, no? At saka per hour po yun, take note guys. At kung sumakay naman po kayo ng pedicab, e-bike or mga tricycle, ay 20 pesos po ang pamasahe per head. Dito na po tayo sa Pasig River Esplanade sa may ground floor. Yan naman po sa taas, sa viewing deck. Meron nga pong bazaar doon at alfresco dining. Yan, may mga magagandang halaman dito sa gilid, oh. I'm not sure kung dyan na po ba talaga ilalagay yan. Napakaganda mamasyal talaga dito sa Pasig River Esplanade kasi tabi po siya ng river, kaya mas relaxing. At napalibutan pa siya ng mga historical site. Of course, Intramuros, Binondo, Chinatown, Quiapo, Liwasang Bonifacio, Rizal Park, at iba pa. Kung mamasyal din kayo sa Fort Santiago, walking distance lang din. Magsimba kayo sa Manila Cathedral, napakalapit lang. At sa San Agustin Church, the UNESCO World Heritage, napakalapit lang din po dito. Marami po mga simbahan dito na malapit lang sa Esplanade. Pati San Lorenzo Ruiz Church nasa Chinatown lang po. Kahit Quiapo Church, malapit lang din po dito. Santa Cruz Church, napakalapit lang din po. Kaya napakaganda mamasyal talaga dito sa Pasig River Esplanade na pang world class pasyalan. Handog ng PBBM admin para sa bayan. Diba, napakaganda mamasyal dito, wala pang bayad at napaka-accessible pa. Sa mga hindi po nakakaalam, kung gusto nyo mag-commute, let's say galing kayo ng Recto, pumunta lang po kayo sa Rizal Avenue na kung saan ang railway ng LRT1. Sumakay lang po kayo ng jeep na may signboard, Pier 15, Intramuros at South. Yung mga signboard na po niyan ay dadaan po yan dito mismo. 13 pesos lang po ang pamasahe kung galing po kayo ng Recto. At kung galing naman po kayo ng Avenida, same po ang signboard, South, Pier 15 at Intramuros. 13 pesos lang din po ang pamasahe. Kung gusto niyo naman pong sumakay ng LRT1, mas maganda po, dyan lang po kayo bumaba sa Central Terminal. Yan po ang pinakamalapit dito sa Esplanade. Walking distance lang po, dyan lang po kayo dumaan sa Roseros Park at Metropolitan Theater. Meron pong underpass dyan, papuntang Liwasang Bonifacio. At kung nasa Liwasang Bonifacio na po kayo, makikita nyo po ang Post Office Building. Nasa likod lang po ng Post Office Building ang Pasig River Esplanade. Ito po yung dating mga baluster. Ayan po, pininturahan na po nila, hindi na po nila pinalitan. Kasi good condition pa naman po eh. Yan, naka-bricks na rin po oh. Siguro dyan na yung mga halaman ilalagay. Yan, dito sa river naman marami din mga basura na kalutang oh. Mga styrofoam, empty bottles. Yan, dito sa riverside oh, pinaganda na nga po nila dito yung hagdanan. Lalagyan siguro nila to ng mga bricks. In future, magkakaroon dito siguro ng boat rides or kung ano man. Akit po muna tayo dito sa viewing deck ng Pasig River Esplanade guys. Tingnan po muna natin dito sa bazaar kung anong mga kaganapan po dito. Ito na po tayo sa viewing deck sa may bazaar. Ayan po, marami nga din pong nagko-comment sa previous video natin. Marami pong hindi nagkagusto talaga na lagyan dito ng mga bazaar at mga kainan kasi nagmukha daw pong Divisoria at naging dugyot ang Esplanade.
po yung ground level. Time check 5 PM local time, kaya hindi pa ganun kadaming tao ngayon. Parang sila pa rin to dating mga nagtitinda dito. Ayan po, may mga kumakain na rin po. Yan, halos mga kainan ang nandito. Akit naman po tayo dito sa Binondo Intramuros Bridge. Ito po tayo dadaan sa Grand Stairs. Yan po, may nag-photoshoot po dito. Yan, dito po papuntang ground level. May access din po tayo dito. Silipin lang po natin dito saglit. Ito po yung ground level. Wala pa pong mga kainan dito na bumalik. Yan po ang Jones Bridge. Sa tapat po natin ay Binondo na napakaganda. Okay, punta na po tayo sa Binondo Intramuros Bridge. Didiretso na po tayo. Balik po tayo dito sa dinaanan natin. Check po natin dito sa Binondo Intramuros Bridge. Dito na po tayo sa Binondo Intramuros Bridge. Wala na nga po ako nakitang mga vendors dito. Talagang tuluyan na silang pinagbawalan na magtinda dito. Sa bandang dulo merong police outpost doon. Ayan po ang Pasig River Esplanade. Ayan po, may dumaan na LRT1 bound for Dr. Santos in Sucat, Parañaque City. Sa tingin ko lang dito sa Plaza Mexico ay finishing na lang ang kulang dito. As you can see, nakalatag na po lahat ng mga bricks, may mga halaman na rin po nakatanim, may mga lamppost na rin. Diba po? Grabe, ang bilis talaga. Nakaka-amaze. Pwede siguro mag-picnic dyan sa may mga grass.
Ayan po ang Soriano Avenue na kung saan dumadaan yung mga sasakyan palabas papuntang Anda Circle, Rojas Boulevard, Pier. Ayan po, dito sa Magallanes Drive po sila dadaan. Ayan. Mga signboard ng jeep galing Litero, Bloomingtreet, Santa Cruz. Guys, ito po yung latest na update natin ngayon dito sa Fort Santiago Esplanade, Plaza Mexico, Intendencia Building, Pasig River Esplanade as of today, January 27, 2025. Maraming salamat po sa patuloy na suporta at panunood ng aking mga videos. I really appreciate po. At hindi po ako magsasawang i-update kayo, lalong-lalo na po sa mga government infrastructures. Mabuhay ang Pilipinas! Okay guys, thank you for watching and keep safe everyone.